wag po kayong tumawa, ha? Actually, mga kababayan, kapag tumawa po kayo dito, bahala kayo. Magagalit si Harry Roque. O ito, speaking mga kababayan of Harry Roque. Ito na naman. Si Attorney Salvador Panelo, mga kababayan, may panibagong buwelta kay Roque. Ito Si Secretary Roque, Ah. Harry Roque, Garson. Ano, ikaw lang kung pwedeng bumanat ng ganyan na ilulusot ng mabihan. O siya nga ay Pakinggan ninyo yung reaksyon ni Salvador Panelo kay Harry Roque, ha? At actually, mga kababayan, si Salvador Panelo po ngayon ay pinutakti po ng mga DDS at marami pong galit. Mas ipagtanggol pa nila si Harry Roque na isang pugante, kriminal na nagtatago, kaysa kay Salvador Panelo na malayang nakaupo kung saan-saan may interview, kung saan-saan nakapunta. Ito ang sakit ng mga DDS. Dito mo talaga masukat kung gaano sila kabobo at gaano kababa ang IQ nila. Yung tao na kung saan-saan pwedeng magpa-interview, kung saan-saan pwedeng magsalita, inaway nila. Kung wala daw magandang sabihin si Salvador Panelo, wag na lang daw magsalita laban or against kay Harry Roque kasi kawawa daw. Ha? Alam niyo mga DDS, hindi naman ako nagtaka na kung bakit idol niyo kadalasan kriminal. Bakit? Idol niyo si Kibuloy nakulong. Idol niyo si Digong nakulong. Idol niyo si Harry Roque nagtago. Sino pa? Si Tebes nakulong. Sino pa? Halos lahat ng DDS nakulong ang idol ninyo. Halos lahat ng nakulong may problema pero idol ninyo. Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo si Sal Panelo. pinipilit niya lang yung sarili niya doon sa ano. Ano masasabi mo nga sa sitwasyon ni Secretary Ang Roque? problema sa kanya, masyado siya kasi madaldal eh. Ah. He creates his own problem. Okay. Like, hindi Diba? Ang problema daw kay Harry Roque, mga kababayan, masyadong madaldal. Yeah? Georgina Young, I wish I understand your language. I have to use my phone to translate in English. I love your prank thought. Yeah? Maraming salamat po. My Filipino colleague soldier teaching me Tagalog. Thank you so much, Georgina Young. Yeah? You know what, Georgina Young? If you came here in the Philippines, no, you choose a Filipino that is not scammer. Because most of the Filipino is scam. And don't believe the politician. Because the politician, when you saw it, when you saw them, it looks like human. But deep inside, it's crocodile. Why? Because the politician here in the Philippines corrupt like a crocodile, eating whatever you want to eat. Yeah? Thank you. That's my English. sa kanya. Diba, dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung paano may congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like, he denies na siya ang owner dun sa Baguio ba yun? Yung Yes, renta. Pero lumalabas sa mga kwento niya, siya nga ang may-ari. Diba? Hindi-deny niya. Katulad nung bahay doon na inuupahan ng isang foreigner. Ang sabi ni Harry Roque, hindi daw siya ang may-ari ng bahay. Pero, siya daw ang kinikilala ng may-ari ng bahay na renter. So, doon daw nagbabayad sa kanya. Pero habang nagsasalita siya, habang pinaikot-ikot nila Jinky Luistro, lahat ng mga congressman doon, ng mga lawyer, nahuli siya sa bibig niya. Siya din bandang huli nagsabi na sa kanya. Yeah? Katulad niyan. Sabi niya, ang Pogo daw, malinis daw yan. Pero nagbibigay daw ang Pogo ng pera sa presidente. Di ba? Di nahuli. Kaya sabi ni Sal Panelo, ang problema kay Harry Roque, madaldal siya. Siya yung nag-create ng sarili niyang kapahamakan. Sa sobra niyang daldal, napapahamak siya. Diba? Katulad niyan, sinabi niya si Digong daw may huling habilin. Siya din nagpapakalat ng fake news na huling habilin. So ang inisip ng mga DDS, alam niyo naman pang mga DDS, bobo, naniniwala pag sinabing huling habilin, ang itatak nila sa isipan, mamamatay na. Diba?
Yan ang sakit ng mga DDS. Kaya pag sinabi nga ni Harry Roque dyan, si Digong po naglulo, nakita ko. Maniniwala yan sila na, ay, ang lakas pa ni tatay, naglulo pa. Kasi nga, DDS nga sila. Ma'am Jana Navalta, hey Kent, not all Filipino. I don't think so. Di ba? Ganyan po kabobo ang mga DDS. Kasi sinabi ni Harry Roque, ngiwi, ngiwi, ngiwi. Bangag, bangag, bangag. Naniniwala sila sa salitang ganyan. Pero pag tinanong mo, bakit mo nasabing ngiwi? Bakit mo nasabing bangag? Asaan yung proof? Kay Harry Roque. Walang maipakita. Katulad dito sa atin. Habang nagsasalita tayo ngayon. Sasabihin, bayad ka ni Marcos. Ngayon, pag hinanapan mo ng ebidensya, asan yung proof? Asan yung resibo na binayaran ako? Asan yung pangalan? Wala. Kasi, ang sabi, narinig lang din nila sa kapwa nila DDS. Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, meron ako ipapanood sa inyo na video bago ko ipagpatuloy. Itong kay Harry Roque at kay Sal Panelo. Ipaparinig ko sa inyo mga kababayan ha. Wait lang. Saan ba yon? Wag po kayong magalit ha, mga DDS. Ito ba yon? Hindi pala. Ito. Parinig ko sa inyo ha. Kung ano ang nabura ko na yata, mga kababayan. Nabura ko na nga. Sorry. Pero pwede naman tayo maghanap. Alam niyo, sa totoo lang, minsan itong mga DDS, ang bububo talaga. Punta tayo sa TikTok. DDS. Sa sobrang normalized na mga DDS, na para bagang isa na silang bagong lipunan, nakalimutan ko na yung totoong ibig sabihin ng DDS. Kanina ko pa iniisip. Unang pumasok sa isip ko, Ding Dong Dantes supporters. Pero iba pala yun. Ano ba talagang ibig sabihin ng DDS? Dapat daily sinusup. Sa sobrang normalized na mga DDS, na para bagang isa na silang... What is the DDS? What is the DDS? Yung DDS po kasi, Davao Death Squad, ay actually coin po yun ng Davao Media. Kasi dun nga ho sa mga sunod-sunod at prevalent na mga street execution. Ito yun ako. Ipaglalaban ko si tatay, ano man ang mangyari. Mahal na mahal po kita, tatay. Kung makatatay, akala mo naman kamukha niya si Sarah. Kaming mga DDS ay hindi tanga. Hindi kami naniniwala sa mainstream media. SMNI lang sapat na. Alam nyo ba, siya lang ang nakapagpatagal ng validity ng lisensya at passport ng hanggang 10 taon. 3 to 6 months, tanggal ang criminality sa bansa. Doon ako proud. 3 to 6 months, natanggal ba? Tapos si Digong lang daw ang nagkapagawa ng validity ng passport to 10 years. Tangina. Hindi po si Digong dyan, pumirma lang siya. Na proud sa ginawa niya. Province of China, walang problema doon. Minura niya ang Diyos, okay lang yun. Ano? Diba? Ganyan ang DDS. Province of China, walang problema doon. Minura na ang Diyos, okay lang yun. Diba? Ganyan ang DDS. Tumalya sa Parmalee, hindi magagawa ni tatay yun. I'm a proud DDS. Grabe, binangungot ako. Puro DDS. Hanggang sa panaginip ang tatanga nila. DDS ako. Diba? Binangungot siya. Puro DDS hanggang sa panaginip ang tatanga nila. Diba? Ganyan kayo mga DDS. Ma'am Jazz, maraming salamat. Thank you so much. And kay OFW 127 sa akin, 25 Hong Kong super chat. Ayan, I always watch you, Sir Ken. Straight to the point. That's what I want with you. Ayan, salamat po, Ma'am OFW 127. DDS ka ba? Ito ang mga palatandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impirno kayo, magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag nila kay Duterte. Tatay, miss na nga mo siya. Kahit hindi naman sila na ang tanging pagkakapareho nila sa kanilang tatay ay mga mababaho ang bunganga, palamura at walang respeto sa kapwa. Putang ina ninyo. Nobody but nobody. Number
ang mga DDS ay may dugo makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung gagawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Ayun, Ma'am Georgina Young, maraming salamat. And thank you so much for $20 super sticker. Thank you so much. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema, Hindi po iaayan. 国家 Ah. 主席习近平 Number 3, hilig sa fake news. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw Ba, na ito narinig ay niyo? kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon nito. DDS ka ba? Ito, Diba? Ah. Pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala. Mga kababayan, tanungin ko kayo, sumakay ba si Digong ng jet ski? Nagawa ba niya to? Yeah? Yun po yun, mga kababayan, kung anong ibig sabihin ng DDS. Kaya ito, si Attorney Sal Panelo, Hindi na siya lawyer ganito. Pero lumalabas sa mga dokumento, lawyer nga siya. Kaya sabi ko, kung ano raw ba ipapayo ko, umuwi siya rito, harapin niya, abogado naman siya. Hindi porket inakusahan ka, totoo. Hindi pagtanggal mo sarili mo. Boom. thank you so much, Ma'am Georgina Young. Greetings to all your viewers coming from 92 Airborne Technical Support United States of America. Maraming salamat po. Thank you so much. Balik ka na pare na totoong lalaki. Di ba? Face it like a man. Wag bakla. Matulungan ko pa siya. Di ba? Kasi tayo naman, kay kalaban, kay kaibigan, basta mali, ang mali, ang tama. Doon tayo palagi sa tama. Okay. Pero may ang chismis noon Ikaw ang naglagay sa kanya na spokesperson doon. Ayan, ito ha, mga kababayan. Sinagot na ni Sal Panelo yung issue ni Harry Roque na ang sabi niya, si Sal Panelo daw, di ba inatake daw siya ng hina-heart attack daw siya, mild stroke ata yun. Ngayon, nasuspend, nag-ano muna siya, nag-leave. Si Sal Panelo daw ang pumalit sa kanya bilang spokesperson. Kaya daw nabuisit si Pangulong Duterte kay Sal Panelo kasi sinabi daw ni Sal Panelo na ang saging daw ang gamot sa COVID. Ngayon, ang sabi ni Harry Roque, kung ganon, papaniwalaan siya ng tao na saging ang gamot sa COVID, nagkandalit-silit siya ang Pilipinas. Kaya daw pinabalik siya ni Digong kaya nabuisit daw si Sal Panelo. Pero tignan ninyo ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Sal Panelo. Yan ang sabi ni Harry Roque. Saging daw, sabi ni Sal Panelo, pwede gawing gamot sa COVID. Kaya tinanggal daw si Sal Panelo kasi palpak daw. Pero si Sal Panelo pala ang nagpasok sa kanya bilang spokesperson. Di ba? Apakatanga ni Roque, napakasinungaling talaga. Paano nga ba naman masapasok si Harry Roque na spokesperson? Dating kakamping yan. Di ba? Tanungin ko kayo. Si Harry Roque po, dating kakamping yan. Nung napasok siya bilang spokesperson ni Digong, bumaliktad ang utak. Naging tanga na, naging bobo pa. Di nyo ba alam na si Harry Roque sumikat yan nung siya ang humawak ng kaso ni Jennifer Laude? Si Jennifer Laude, yung binugbog ng kano na habang sinutsupa nila yung kano doon ng mga Navy, ninakawa nila. Di ba? Siya yun. So ngayon, eto po ang kwento dyan. Sino ba talaga ang nagpasok kay Harry Roque bilang spokesperson? Si Panelo pala ang nagpasok, hindi pala si Harry Roque ang pinalit, ang nagtanggal kay Panelo. Ito Ang alam ko, istorya doon, kailangan namin ng
kagaya niya sana. Madaldal, kasi pandemic eh. Pero ang nangyari doon, I think, parang 2 months after na nag-take over. Kasi, di ba siya muna? Tapos, ako nag-take over. Buwisit siya kanya si PRD. Madaldal nga masyado. Tapos, dahil kailangan namin ng isang madaldal, kinuha siya. Kaya lang, after 2 months, tawag sa akin si Presidente, sabi niya, pwede mo programa ka na? Hindi ako kontento. Kaya nagprograma ako eh. Parang ako pa rin nagpapaliwanag na. Diba? Baliktad ang kwento ni Harry Roque. Si Panelo pala ang naghanap sa kanya at pinasok siyang spokesperson. Ngayon, nabuisit si Digong, tinanggal. Si Panelo bumalik. Ngayon, tinawagan ulit si Harry Roque pagkatapos niyang na mild stroke. Bumalik sa doon, nabuisit si Digong kaya siya tuloy-tuloy na tinanggal. Ito ang pakinggan ninyo kung bakit siya tinanggal. Kasi nga, ang naging problema niya, yung isang issue, sa halip na matapos, nanganganak. Dumadami. Yun ang problema kay Harry Roque. Yung isang issue na sa halip matapos daw, nanganganak. Kasi nga, parang pinaglihi sa puwit ng manok ang bunganga ni Baklang Roque. Diba? Sa hilip na daw na matapos, dinudugtungan. Alam niyo yung si Jesus pinako sa krus, pag nakarating kay Harry Roque sa bunganga niya yan, bukod sa pinako, may dubling sugat pa. Nadadagdagan. Yun ang kadahilanan, kaya bakit siya tinanggal? Ito pa. Kasi kadadaldal niya. Yan ang naging problema. So ano na Pero alam mo, gaya ng sinasabi ko, the presumption of innocence applies to everyone. It applies to him. So, come home. Face them in court. You're a lawyer. yun ang ano mo sa kanya, advice mo sa kanya. For that matter, yan ang advice ko sa lahat. Sa lahat. Well, if they have a lawyer as good as you, as articulate and charmingly, feistily charming, madadali natin yan, di ba? Kaya lang, lagi... wala rin naman problema. Kung matalo, bibisitahin ko naman sila. Diba? Kung matalo daw si Roque sa kasuhan, bibisitahin na lang daw siya ni Panelo. So alam nyo na, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, wag po kayong magpaniwala kay Harry Roque. Kasi kung si Panelo ay tinanggal, kung si Panelo ay mali, bakit si Harry Roque ngayon ang nagtatago? At bakit si Panelo ngayon malaya? So sa madaling salita, si Panelo walang kabulastugan na hindi siya sumali dito sa mga tumatanggap. Bakit? Tahimik siya, wala siyang issue, wala malang kasangkot-sangkot. Mas maniwala ako kay Panelo compared to Harry Roque. Diba? Georgina Young, it's my honor to serve and protect my country and my people. Thank you, America. Thank you so much. But Ma'am Georgina, may I ask you something? What happened